Hello, good morning day guys, no? Mayong buntag sa tanan. Magandang umaga. Alas 9 naman di ay. Ano guys, ano tayo kayo, gulay tayo ng langka. Kasi nagdala si Doni ganina. Doon sa bayan, nagdala ng makabili siya ng 1 kilong langka guys. So yan, pinarambot natin guys. Yan. Yan, konti na lang tubig. Pinakuluan muna natin kasi si Doni nandun pa sa palayan. Nang-spray guys para sa mga, ang tawag dyan, mga insect. Laglagay ng mga, para pang patay ng mga insekto kasi bago pa lang na tanim, kinain na ng mga insekto. Di na naman kuhol, mga insekto na naman. Sabi ni Doni, mga uod. Dami daw uod. So nandoon siya ngayon nag-spray. So ako lang dito sa bahay. Sabi niya palambutin mo na lang yung langka. Siya lang daw magkagod ng niyog. Siya yung magkayod ng niyog guys kasi nakabili siya ng niyog. Hindi kinayod. Kasi nandoon siya sa bagsakan dumaan. Naghatid kasi ni Dani sa terminal, so mas pabor daanan yung bagsakan kaysa merkado ng Ubay. So yun, bili siya ng niyog, 2 niyog. So siya na lang yung magkayod kasi walang kayuran doon sa bagsakan. Mayroon naman kaming kudkuran dito guys, so siya lang yung magkayod, magkudkud ng tawag ng magkagod. Ayan, magpalambo tayo sa ating langka. Parang may ulam tayo. Tuyo lang yung ulam namin kanina guys. Kasi nagmamadali si Doni, punta doon sa basakan. Parang hindi na masyadong mainit yung panahon. Ayan. Siyempre, mag-prepare tayo sa mga sangkap ng ating gulay guys. Minsan lang tayo makagulay ng guys, langka kasi wala tayong punong langka dito. Kasi mayroon kami doon dito sa sa likuran ko, pero naapil og buldos guys. Yung widening ng kalsada, yan natumba. Kinuha kasi parang di pagabal sa kalsada. Pero hindi pa yan namunga guys. Hindi pa namunga. Walang ibang sangkap sa gulay ng langka guys, siyempre. Tanglad lang. Tanglad, luya. Pag mayroong sibuyas, apilan. Pero kung wala, ito lang tanglad at saka tanglad. Puturon lang ni guys kay dako. Tira mamaya kapag mayroon pa tayong lulutuin kasi isang piraso na lang yung guys. Mahal kasi yung Bombay. Bumili kayo ng mga lamas doon sa merkado. Ay nako. Pag pulot kayo ng 3 Bombay, 1 luya, yung babayaran mo ay
Mahigit 30 pesos na. Lambot na yung ating langka guys. Hugasan na natin. Ang mahal ng mabilihin na yung lalo na yung papalapit na yung Pasko. Mahal na yung mga bilihin. Kahit anong klaseng bilihin guys. Mahal na. Mahal yung bilihin. Mahina yung kita sa ating hanap buhay. Kasi dami nang nagawa ng walis dito. Mga pinsan ko, kapatid ko, magawa na din. Alam nyo guys, noon kami lang yung nagawa ng walis. Kami lang. Papa ko, dahil matanda na yung papa ko, so kami yung nakasunod. Hindi namin binitawan yung hanap buhay na walis. Kasi noon, dito sa lugar namin ay kami lang yung nagawa. Papa ko at saka mga kapatid ko. Pero ngayon, dami nang nagawa kasi lumapit sila, yung pinsan ko, dalawang pinsan ko ay noon lumapit sila sa akin. Nagtanong sila kung papaano daw maggawa ng walis. So syempre, dahil magpinsan, tinuruan ko sila kung papaano magawa. Buti na lang may mga kunting hanap buhay lang ba. So sa ngayon, na sila. Nagsarili na sila ngayon. Pasalamat lang tayo na may lumapit sila, and then tinuruan natin. So kahit sinong lumapit sa akin guys, tuturuan ko. Parang makatulong tayo na mayroong stable na hanap buhay yung mga tao dito. Kasi mga 6 na bubong, 6 na household na yung naggawa dito ng walis. So yan. May mga kompetensya na kami guys, pero sige na lang, at least na makatulong tayo. Nakaturo tayo sa kung papaano magawa ng walis. Masaya ako guys na nakatulong ako sa kapwa, sa mga pinsan ko na mayroon din silang kunting hanap buhay. So pag matumal yung binta, lahat kami maluya, mahina. Pero sige lang, di lang tayo bumitiw sa kasi hanap buhay. Kahit anong hanap buhay, basta marangal at masaya tayong kahit pagod tayo. Kahit pagod tayo, basta mayroon tayong bariya makita. Kahit hindi araw-araw mag-deliver, at least yung isang linggo mayroon tayong mahawakang pera dahil sa ating pagsipag sa trabaho. So tuwang-tuwa ako guys na nagpapasalamat yung mga pinsan ko na kundi dahil sa aking pagtuturo sa kanila, hindi daw sila marunong. Sila ngayon ay may sarili na silang mga gawa ng walis. So tuwang-tuwa naman ako na kahit papaano, ito lang yung hanap buhay namin, ay nakatulong naman ako. Ayan guys, tapos na si Donnie nagkayod ng niyo guys. So yan, siya yung nagtapos sa pagluto sa ating ginataang langka. Basta tinunuan guys, specialty ni Donnie yung mga ulam na may gata. Siya yung Ba, naisabaw? Nagkahong. Yan. Meron lang gata. Para pang pangalawang gata. Parang ngalawang lagay dito. Dayon, kuha ko na. Yan, luto na yung ating gulay na langka. Yan guys. Bango. Daming panglad.
At saka parisan dayon og buwad. Gulay na nangka, ginataan plus tuyo. Paits na guys yung ulam natin ngayon. Kain tayo. Uy, dugdug. May kulo guys. Ulan na naman. Kain tayo ng aga o tanghalian. Hala. Sayang yung nainis si Donnie guys kasi sayang yung in-spray na pagkatapos nag-spray. Inulan. Hindi mabuting epekto yung bagong spray ng guys. Bagong spray, uwanon na yun. Hindi maka-absorb yung medisina sa puno ng tanim, palay. Yung pa naman, yung uod ay nagsimula sa puno. Hanggang sa dahon, kasi inulan. Laban lang kaya po ito guys. Hindi natin hawak yung panahon. Tanggap na lang tayo kung ano yung ibigay kay Lord. Kanina, masyadong mainit kanina. Biglang umulan. Yan tuloy. Sayang yung ating spray. Ang mahal pa naman ang medisina ngayon guys. Purot na. Ubos na yung medisina. Hindi pa naman na tapos yung ibang area kasi kulang yung medisina natin. Inulan pa. Walang kwenta yung ating inisprayan. Panibago na naman tayong bili ng medisina guys kasi walang walang kwenta yung inispray ni Donnie kanina. Biglang bumuhos ng malakas na ulan. Sayang yung spray. Gutom pag nag-spray guys. Galing sa basak. Naiinis. Gutom pa pala. Gutom daw. Hindi walang way na himos gi-spray. Tanggapin lang natin guys.